Hi, this is Jen, ang Gen Z mong Psych and Sped Major. For today's video, pag-uusapan po natin yung things that I have learned during my HR professional days. Isipan ko lang mag-vlog about career kasi BS Psychology graduate kasi ako. Tapos sa course talaga na to, ang daming job opportunities and karamihan sa mga kilala kong psych grad din nahihirapan kung anong path ba yung dapat nilang i-take dahil kasi sa sobrang daming pwede. Alam mo yung sa sobrang daming option, parang ayun na, nahihirapan ka na kung ano ba yung yung dapat mong i-take. Parang for example, kapag namimili ka ng flavor ng ice cream. So, parang nahihirapan ka kasi parang alam mo naman lahat masarap. So, ano ba dapat yung i-take ko, ganun. Kaya talagang ang tagal bago tayo mamili ng pinakamasarap na flavor. Though lahat naman masarap and pwede mong i-try lahat pero as of the moment, you only have to choose one, 'di ba? Guidance counselor, pwede ka rin maging teacher, tapos sa corporate job naman na yun, pwede ka maging HR, tapos pwede ka rin sa clinical setting, pwede ka rin maging researcher, o 'di ba sobrang daming job opportunities talaga kapag BS Psych grad ka. Well, kung gusto mo, pwede mo naman i-try lahat. Pero, kapag graduate mo na, tapos yun nga, mamili ka ng job. So, syempre, kailangan mong mamili kung ano ba yung pinaka-trip mo, ganon. Sa akin kasi, yung pag-graduate ko, hindi talaga yung first job ko, hindi HR. Nung pag-graduate ko, nag-call center na muna ako for 3 years. 3 years yun So yun, medyo tumagal kasi natuwa sa incentives. Sabi kasi nila, malaki daw sahod ng call center. Hindi ayun, napasabak ako bago ko maisipan mag-HR. Nung nag-pandemic kasi, tapos, syempre, natatakot pa ako kasi sa sa COVID-19. Tapos, nagpa-vaccine naman ako, pero alam mo yung parang fresh pa kasi yung yung mga namamatay sa COVID-19. Kaya talagang parang takot pa rin ako. Tapos yung sa BPO, pinipilit na nilang mag-on-site. Kaya doon ako doon ko na naisipan mag-resign. Tapos doon ko na rin naisipan mag-HR job kasi yung I got lucky kasi may nakita akong job na HR position tapos talagang work from home siya. Kaya doon ko na naisipan mag-HR. Ay, oo nga, BS Psych grad pala ako. So, pwede ako mag-HR kung sawa na ako mag-call center. Pero that time, hindi pa rin ako sawa mag-call center nun. Kung siguro, hindi naman nag-pandemic, talaga mag-i-stay ako dun kasi, okay talaga yung compensation niya. Tapos, ayun, why not, diba? Tinaray ko na mag-HR job kasi BS Psych grad naman. Tapos, lalong-lalo na, work from home pa nun. Kaya, yun, napasabak na sa HR world. So, pag-usapan na natin, ano ba yung mga bagay na na natutunan ko during my HR professional days. At lalo na, hindi ko talaga siya pinagsisihan. Nung HR ako, I was constantly learning new things. Very exciting doon kasi lahat ng HR facets na try ko, nadaanan ko. So, maswerte ako sa company na yun kasi bibigyan ka ng chance para mag-try ng ibang HR test para matutunan mo. Hindi lang yung sa isa ka lang, kunyari, recruitment, ganon. Siyempre, magtatanong kayo kasi, tumagal ka pala ng 2 years sa HR, so bakit ka nag-resign? So, nag-resign ako kasi I wanted to try another career path ng BS Psych. Ayun naman yung pagtuturo. Pero saka na natin pag-usapan yun to another video na lang. So as of now, yung mga takeaways ko muna sa during my HR days para at least makatulong din to sa mga BS Psych grad na gustong mag-HR. I got promoted as HR recruiter, pero kahit HR recruiter yung job title, more like HR generalist talaga kasi parang lahat talaga na nadaanan ko. For example, yun nga, hindi lang basta sa recruitment, na-try ko din yung employee relations, training and development, compensation and benefits, event organizing. So, yun excite, 'di ba? Kasi ang dami mong natututunan. So, sobrang nag-highlight doon yung hard work ko. Tapos, until now, I'm very thankful to my teammates, tsaka sa boss ko,
who trusted my capabilities. Tapos, I learned how to train a junior HR din. Tapos, ikaw din yung magdo-double check ng mga tasks niya. Tapos, yung mga, may mga tasks din na ikaw na yung gagawin na spearhead. Tapos, ikaw yung pagtatanungan ng ibang HR facets. So, since pang senior na yung position mo, kaya ka nga pinomote dyan para kasi they trusted you to handle certain tasks. Saka dito mo din madadevelop yung collaboration mo, not just with your own team but also with the managers and other departments. So this is where I increased my accommodating skills. By the way, CHRA pala ako. So I passed the exam to get that title. Tapos marami din ako natutunan doon kasi ang dami ko na natutunan sa labor laws. Kaya sobrang hindi ko rin pinagsisihan na nag-CHRA ako. Tapos matutunan mo din talaga how to build a positive company culture. Maswerte ako sa teammates ko noon, tsaka sa boss ko. Pero kapag kasi sa HR team, you would build a healthy environment that promotes better communication. Tapos dapat nagre-recognize kayo ng mga good work ng mga employees. Tapos kayo yung nag-handle ng mga initiatives. Tapos nagpo-provide kayo ng mga support kasi nag-evaluate din kayo ng mga current processes, policies, and employee needs. Tapos, madalas din kayo makikipag-coordinate sa mga managers based sa company's values and goals. Tapos, nagbe-build din kayo ng positive work company culture kasi kasi it impacts employees' physical and mental well-being. Tsaka it improves productivity as well. Ko din natutunan yung strategic role. Kasi HR, it can be incredibly unpredictable. Kasi bigla-bigla ka na lang magkakaroon din ng task na hindi mo pa naman natututunan before, tapos hindi naman siya kasama sa training, pero bigla kang isasabak dyan. Well, tutulungan ka naman ng HR manager mo, syempre. Pero magkakaroon ka talaga bigla ng task na hindi mo natutunan during training, tapos saka mo lang matututunan along the way. So, totoo nga talaga yun, no? Kahit naman to any job, yung training, in the first place, 10% lang yan. Pero 90% talaga matututunan mo sa experience kung kailan andyan ka na. So, it molded me how to be professional din. Kasi during my call center days, doon ko na din talaga na-practice yung patience and always being on time na habit ko. Tapos dito naman sa HR, doon ko nagamit din yung skills ko na yun, pero parang mas nag-grow pa ako doon. Kasi it guided me pa when I became an HR professional. You need to follow dress code, maintain focus, you need to foster a positive attitude, tapos kahit na may mga bastos na applicants, sige, hayaan mo lang sila. Tapos, maging mindful palagi at the same time, be confident din dapat. Kasi kapag introvert ka, minsan hindi pwede yan kasi ikaw yung minsan ma-assign na mag-facilitate. Doon mo din matututunan yung maging empathetic kasi syempre ikaw yung taga-receive ng mga complaints ng mga employees. Natutunan ko din yung maging empathetic during call center ko kasi syempre puro mga customers yung mga kausap mo doon. Pero dito naman sa HR professional, minsan ako din yung yung taga-exit interview sa mga magre-resign na employees. So, sa exit interview, dun ka makaka-receive din ng mga ng mga hinaing nila. Ba't ba sila nag-resign? Ganon. Tapos yung mga iba, nabully pala, ganon. So, matutunan mo talaga maging professional and empathetic. Randomly, may mga marireceive ka na employee concerns talaga kahit hindi during exit interview. Bigla na lang may mag-chat sa'yo or mag-email sa'yo, ganon. Tapos sa recruitment, ikaw yung taga-interview minsan, tapos taga-bigay ng memo, tapos taga-gawa ng mga endorsement letters, tapos given talaga na maiaambag ka sa communication and writing skills mo. Tapos hindi lang sa pagiging professional but also empathetic sa mga employees mo.
Natutunan ko din yung leadership and collaboration. So, it developed me how to be a team player. Tsaka, talaga na-develop din yung leadership skills ko dito. Kasi, alam mo yung kasabihan na you need to be a follower first in order to be a leader. Because you cannot lead if you cannot follow. So, sobrang, I truly believe sa quote na yun. Kasi by offering extra effort, finishing all the deliverables on time, and, mag-persevere ka lang to a sudden change, yun, I got promoted nung na-regular ako. It pushed me then to work with my time management skills and practice being organized. Sa corporate job kasi, it always has to be structured and organized sa mga processes. So, sa HR, given na yun, dapat palagi kang organized. Tapos, sa corporate world din kasi, may normal na lang sa'yo yung dadating sa point na magre-render ka na OT. Prone talaga sa sa OTs yung corporate job. Tapos, so needed din talaga yung time management kasi sa mga certain tasks, need mo tapusin yung mga palapit na sa deadline, tapos yung mga urgent, and may mga certain tasks din na na kailangan mong i-maximize yung resources mo para ma-force ka to ask question to finish your work and to attain your goals. Saka sa HR, given na palagi ka dapat organized. Bukod sa palagi kang laging may double checking yan sa HR manager, ikaw din kasi talaga mahihirapan kung di ka organized. Dapat organized para mas accessible sa'yo yung mga data and files, especially if kailangan mo na to a certain task na need mo gawin. Tapos minsan, bigla-bigla din may urgent ka palang gagawin. So, since na-handle ko din yung training and development sa HR, sobrang din, na-improve din yung creativity ko sa mga presentation skills. O, diba? So, nagagamit ko pa rin siya until now. Doon din yung reason kung bakit, bigla ako nagpo-pursue ng edu ngayon. Dahil kasi, nag-handle ako ng training and development during HR days. Parang na-enjoy ko magturo and mag-train ng tao. So, ayun. Tsaka mag-facilitate. So, di ko akalain din na, na may skills pala ako dun. So, sobrang saya talaga na kung hindi ako mag-HR, hindi ko rin maiisipan siguro master's degree sa lahat yun, yung mga natutunan ko during my HR professional days. It was very fulfilling and hindi ko pinagsisaya na nag-HR ako kasi syempre, bukod sa flex yan sa resume, sobrang dami ko din talaga natutunan, diba? Tsaka, malay mo naman, bumalik ako. Pero, depende sa sa calling ng buhay ko. Sige, thank you guys for watching. Nakakataba din ng puso yung na-appreciate ng ibang employees kahit from different department yung passion mo sa pagiging HR. So, ito yung mga screenshots ko kasi pala lang, ang cute lang, di ba? Di ko aakalain na I would be remarkable HR to some of my former colleagues. Kahit nung nag-resign na ako, may mga ibang employees pa din na nag-PM sa akin and ako yung hinahanap, nagulat na lang na wala na pala ako sa company, gano'n. Tapos actually kulang pa 'tong mga screenshots na 'to, pero yung iba kasi hindi ko na na-retrieve, eh. Pero yung iba din talaga parang, sobrang nakakataba ng puso yung, message nila sa'kin, gano'n. Tapos, dun ko rin naisipan mag-take ng master's degree sa education. So, ayun, ngayon, behavioral therapist na ako to behavioral centers around Marikina area. So, sige, pag-usapan na lang natin yun to other video. So, ayan, sana po may natutunan kayo sa videos na to. And ayun, good luck po sa buhay-buhay. Bye-bye!